Hello everyone! Today we're going to perform water washable dye penetrant and we're going to show the step-by-step procedure on how to do it. Here we have Miss Natalie to perform the task. First step is we're going to do visual testing to see if may defect na ba tayo na nakikita kaagad. After that, pre-cleaning naman tayo. So ito yung cleaner na ginamit namin. Bago mag-spray ng penetrant ay dapat malinis muna ang surface ng bakal na itetest natin para matanggal ang contaminants at maiwasan ng false indication pagdating natin sa evaluation stage ng testing. After ng pre-cleaning ay proceed na tayo sa application ng penetrant. And ito yung brand na chemical na ginamit natin. Spray lang natin yung penetrant gently. 12 inches ang distance or 1 ruler from the nozzle ng penetrant hanggang sa surface ng specimen. After ng 10 minutes dwell time ng penetrant, is excess penetrant removal naman ang gagawin natin. So kung maalala nyo, water washable type ang ginamit natin. Pero ang water washable penetrant, pwede naman natin gamitin ng cleaner sa pagtatanggal ng excess penetrant bukod sa tubig. Pero nakadepende yan sa workplace at sa availability ng source ng tubig. Pero tandaan natin na huwag directly i-spray ang solvent para di matanggal lahat ng penetrant sa test specimen. I-moisten lang natin ng cleaner ang basahan at saka natin i-wipe para yung nasa surface lang yung matatanggal. Then proceed tayo sa application ng developer. At ito ulit yung developer na ginamit natin. So sa pag-a-apply ng developer, kailangan muna natin to i-shake na maigi. Minimum of 20 times para maghalo-halo yung chemical sa loob ng can. Then spray na natin yung developer sa welded part na itetest natin. 12 inches away uli from the nozzle to the test specimen. Then, 10 minutes dwell time ang hihintayin natin para ma-perform ng developer yung reverse capillary action or yung bleed out ng penetrant. Then after ng 10 minutes dwell time, mas visible na yung indication at nakikita natin dito yung mga indication. Tulad dito, yung linear indication. Then yung rounded indication dito sa may gilid ng mga weldments. Then after evaluation, dapat ma-record natin yung result, then proceed na tayo sa post-cleaning. Dito, pwede na natin i-spray yung cleaner directly sa test specimen dahil tatanggalin na natin lahat ng penetrant na na-retain sa specimen dahil pwede ito makakause ng corrosion kung di natin linisin ng maigi yung bakal.